Hello, magandang umaga po. Nandito tayo ngayon sa C6 Taguig. Babaybayin natin ngayon ang C6 papuntang Taytay, Rizal. So dito sa lugar na to, yung speed limit po dito ay 60 km lang po yung dapat na takbo. Kaya lang, hindi maiwasan ng iba dahil nga sa kaluwagan ng traffic dito, wala masyado dumadaan, napapabilis yung takbo. Pero siyempre gano'n pa man, dapat sundin natin sana yung speed limit dito kasi para din naman sa ating kabutihan yan, kaligtasan natin. Dahil siyempre kung ma-accident tayo, may naghihintay sa atin, pamilya natin. So dito dahil mag-ingat talaga tayo dito gawa ng pabigla-bigla may sumusulpot dito. Katulad dito, tapos biglang may tatawid, may dadaanan tayo. Kaya kung hanggat maaari lang, kung sunod lang tayo sa speed limit dito, mas maganda sana. So ito po ay ang dulong-dulo nito ay papuntang Taytay, Tiangge sa Rizal, papuntang Pasig, depende kung saan ang iyong destination. So pansinin natin ang mga magandang tanawin dito sa paligid natin. So guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe naman para matulungan natin ang mga kagaya ko na nagsisimula pa lang sa pag-vlog. Ito lang na naisip kong content dahil sa trabaho ko. Madalas na nasa labas ako, nasa dito lugar na paikot-ikot. At mamaya bandang dulo ng ating video ito ay magre-review po tayo dito sa Borgman, sa observation natin. Dahil sa pagtatakbo natin, mayroon tayong napapansin na kabig bandang kanan. At dahil sa nakikita ko rin naman na sa ibang Borgman habang nasa kalye tayo, napapansin ko na kadalasan na may mga gas-gas bandang kanan. So napansin ko, kagaya din siguro sila ng sa akin na Borgman na bandang pakiramdam ko may kabig bandang kanan. So guys, sa mga nanonood sa video ito, sa may mga humahawak na Borgman kagaya ko, so paki-comment nyo dito sa ibaba kung pare-pares tayo ng nararamdaman. Kasi kadalasan na nakikita ko, bandang kanan din naman talaga yung gas-gas. So magandang umaga at maraming salamat sa inyo. At paki-tapos nitong video ito at paki-like naman, share at subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye. So guys, ito yung sinasabi ko na nagiging problema kapag nag-i-slide ka. Dito yung tama, dito sa gilid. Ito po yan. Yan. Dahil nga ang dahilan, yung Borgman, yung tipos niya madalas parang makiramdam mo may ano siya, may kabig sa pakanan. Kaya madalas pag nagulat ka, preno ka bigla, madalas na, ang simplang mo talaga madalas pakanan. Kaya kahit pansinin nyo, yung kadalasan na tama ng Borgman, kahit sa mga kalye na umiikot ako, yung madalas na may sagi bandang kanan, ito, ganito, pansinin nyo guys. Ito yung Borgman ko na nabibili ko nung 2022 model ito. Yan, madalas, pag ito, kakabig ka siya. Madalas pag tumatakbo ka, kahit mararamdaman mo siya, parang may kabig talaga siya pa kanan. So para sa akin, yun ang madalas nagiging issue siya. So sana sa mga may hawak na Borgman, mag-comment kayo kung talagang totoo yung mga nararamdaman ko, kung ako lang ba yung nakakaramdam nito o kayo rin na may hawak na Borgman. Paki-comment nyo na lang sa mga nanonood ng video ito. Maraming salamat po. At sa ngayon okay naman siya, maliban dyan sa mga issue na isa pa pala sa mga ganito, yung kapag umiikot ka ganyan, kakabigin mo siya pa ganito, kakabig ka ng ganito, so hindi sasagad siya, parang alanganin lagi yung liko mo. Yan. Pero sa ngayon okay naman, overall sa akin yun lang mga napapansin sa comment.
Kung pasensya na kayo sa review na to, hindi mas masagandang pakinggan, medyo bulol tayo sa magsalita, pero sa ngayon iyan lang ang napapansin ko. Yung ball race niya medyo madalas may issue siya, at kadalasan na Volkman, bandang kanan talaga yung gas-gas niya kapag nag-slide kayo, kasi parang mabigat siya ikanan. Pag iliko siya medyo mabigat. So guys, maraming salamat, pag-subscribe nyo naman. Ang location ko ngayon nasa C6 Road, Taguig area. Maraming salamat po sa panonood. Magandang umaga po sa inyong lahat.